Ulit tayo nakapag-video. Happy New Year sa inyo. Happy 2026. Sobrang nabisi kami this December. Thank you sa mga regular customer natin, sa mga loyal customers natin na nag-walk-in, lahat ng mga bagong customers natin. Thank you sa inyo. Thank you. And hopefully, makapag-start ulit tayo ng mga videos natin ngayong January. Kasi sobrang dami lang talaga namin ginawa this December. November, starting pa ng November, sobrang hirap kumuha ng time for video para makapag-video. Pansin nyo naman din doon sa mga shorts natin, hindi na naging araw-araw. So, ayun, hopefully start ulit tayo ng mga videos ngayon and bukas and sa mga susunod pang mga araw. So, ayun, pakita ko sa inyo itong Poseidon tissues kasi ang dami nagtatanong ano pa daw ba yung mga budget meal na units na meron kami dito sa store. Ang ma-recommend ko sa inyo guys si Poseidon tissues. So pakita ko muna yung unit at kung bakit ko siya ma-recommend para do sa mga beginners or para do sa mga naghahanap ng budget meal na units. So ito yung unit. This is the color black Poseidon tissues. By the way, itong unit na to naka-Medusa ETU na siya. And naka built-in tracer unit na rin siya. So dun pa lang sa spec, busog na kayo. Though hindi siya very realistic, talaga mukha siyang toy gun. Pero okay naman yung pormahan eh. So ito yung markings, ayan, Poseidon markings. So guys, hindi na tayo makapag-zoom. Wala na mag-zoom kasi yung ano natin, yung isa nating tropa nag-asawa na. Yung nag-video madalas sa akin. So yun dito is yung kapatid niya. Okay, so ang video natin ngayon is naka-fix na, may stand tayo. So ayan, baka magtaka kayo kasi dati 'di ba pagka pinapakita ko to, talagang sinuzoom pa yung yung markings. Though teka, check natin, masuzoom pa natin to. Hindi. So hindi natin siya mako-control dun sa controller. Okay, so ito yung Poseidon tissues. Color black. Yung front assembly niya is polymer. Then yung receiver is polymer. So as you can see, naka-flat trigger na rin siya. And then nabanggit ko kanina, naka Medusa ETU na siya. Mamaya i-discuss ko yung Medusa ETU. So meron na rin siyang front and rear sights. Charging handle. Yung charging handle niya is hindi, plastic din. So yung stock niya, ito, PDW stock ng Poseidon. So yung selector is Ambi. Non-working yung bolt release. Yung markings niya guys, ito lang yung markings niya. And then dito sa stock, kasya yung 2.2 LiPo battery. Ayan, so may 3-point adjustment din yan. So perfect to for CQB. Though ang FPS niya out of the box is around 450, so kailangan mo siya i-downgrade. Kasi usually naman yung mga CQB sites dito sa atin sa Manila or within Metro Manila is ang limit lang is 400, 420. Tama no? Sa BSA no, sa example sa Black Site Alpha is around ano siya, 400 ba? Tama. So 400 FPS. So yung Eternals ito is reinforced na and then naka-rotary type chamber siya. So again, 450 FPS out of the box. So kasama nito sa mismong box niya. By the way, ito yung box niya. So maganda naman yung box niya. Ayan, Poseidon CSI. Then nasan yung ano niya? Dito, nandito. So ayan nakalagay dyan, tissues, Medusa. Ito, upload ko. Ayan. Di yata nakita. Dito. Ayan. So ito yung center. Okay, so medyo nakakapapa ako dun sa ano kasi 'di ba before talaga nasanay tayo may taga-video. So yung manual niya kasama din, ayan. And then dun sa manual nakalagay yung app niya. So mada-download mo siya, ito QR sa Google Play at saka sa App Store. Mamaya ipapakita ko sa inyo 'yun. So next na colorway is color pink. Ito yung addition niya. So ngayong December lang to nilabas. Before kasi color black lang at saka color tan eh.
Ayan, so color pink. Para dun sa mga, baka hindi nyo pa napapansin to guys. Mostly na mga kumukuha pa lang nito is mga reseller namin. Kulay pink. Ayan. So same spec, same din yung internals. Naka built-in tracer siya. Again naka built-in tracer siya. Dun sa may mismong half chamber, hindi dun sa front. Ayan. So may ano na rin pala siya dito. Parang kabitan ng swivel. Ayan. So ito yung color pink. And then ito yung DE. So solid color DE. Though yung mga accessories niya is color black. Charging handle is DE din. So ayan yung tatlong colorway. By the way, ang price niya pala, color black is 10,500, color tan is 10,500, and then ito 11,000. So ano siya, pasok pa rin siya sa budget meal. Budget meal units natin. So battery and charger, wala pa silang kasama. Okay? So wag na ako hanapan ng battery charger dito sa mga Poseidon units natin ha. So yung magazine niya is 120 rounds na mid-cap magazine. So yung mid-cap magazine, yun yung spring na ano. So ang loading nito, saan yung ito? So ang pag-load nito dito. So kailangan mo ng BB loader. Kung makalimutan ko man to, kung kukuha kayo ng Poseidon tissues at makalimutan ko to, paalala nyo na lang. Okay? So ayun, iti-test natin yung unit. Test ko muna bago ko sa inyo ipakita yung features niya dun sa Medusa app natin. By the way, naka-DINS plug na pala siya. So hindi na kailangan mag-DINS plug. Teka. Namatay ba yung video? Hindi. Okay, so rolling pa rin. So FPS test natin. Nakikita ba? Teka, iurong ko yung ano, yung chrono natin. Ayan. So for the chrono, ito manggit ko kanina, ayan, 456 FPS. Hindi kita. Hindi, okay. So ano siya? Nasa 456 FPS siya out of the box. So for the trigger response, since naka Medusa ETU siya or naka ETU siya, so ang trigger response niya is maganda. So ito papakita ko sa inyo. So nawalan ng battery. Low bat. Ano pang battery ang pwede? Ito pwede. Okay. So nakita niyo 'di ba? Trigger response niya maganda. Responsive, mabilis. Auto. Okay. So talagang ano siya? Hindi siya pagod kasi may mga units na out of the box pagod talaga kahit na naka-LiPo battery. So ito, very responsive. So hindi kayo masigla yung unit. Okay, so punta na tayo dun sa features niya. Okay, so nabanggit ko sa inyo naka Medusa app siya. So ito, pagka in-scan nyo to, papupunta kayo dun sa app ni Poseidon or Medusa ETU. Okay, so i-connect natin yan, which is ginawa ko na ngayon. Yan, teka. Connecting. Ayan. So nakikita ba? Ayan. So guys, lalabas yan. Yan yung pinaka tawag dito. Parang dashboard natin dun sa controller ni Poseidon. Okay, so ayan. Papakita ko sa inyo Ayan. So dito, may nakalagay dito, ko-control mo yung fire, ayan, which is pipindutin ko. Kita nyo, di ba? So, pumuputok yung unit.
Okay, so isa yun sa makokontrol natin. Yung round burst, makokontrol din natin, which is lalagay ko siya sa 3 round burst. Ito yun oh guys. Ayan, nakikita ba? Okay, so 5. O, di ba? 3 round burst, 3 round burst. Okay, so lalagay ko siya sa 6. Ganun pa rin halo. So, sensitivity, makokontrol din natin ang sensitivity ng trigger. Lalagay ko siya sa 5. Teka, na-off ko pala yung ano. Sige. Diba? So, nakokontrol din natin yung sensitivity ng trigger. And then, ayan, makokontrol din natin. Ito. Ito yung binary. Hindi, sa full auto to. So, ayan, sa full auto pala to. Ito. Ano ba yung sa binary? Ayun. So, sa binary, may binary din pala siya guys ha. Ito, dito sa taas. Ayan. Yung binary, para di sa mga hindi familiar, yun yung pagka, ayan, nag-release ka ng, or kumalabit ka, pag-release mo, puputok pa rin. Ayan o. So, medyo ano yun, medyo madaya yun pagka ang laruan nyo is semi-semi lang. Though sa mga ibang game sites, I think naban siya kasi sumikat yan nung nagkaroon ng Lancer Tactical Gen 3, which is yun, meron siyang binary din na feature. So, sobrang bilis kasi. Sobrang bilis naman kasi, 'di ba? Isipin mo, puputok ka ng ganun, pag release mo, puputok pa rin, 'di ba? 'Di ba? So, ayun, pwede mo siya makontrol dito. So, yung sa tracer, ayan, nakikita ba? Malapit ba? Doon sa tracer, pwede mo siyang hindi pailawin. Kung hindi mo siya trip, pwede mo siyang i-off dito. So, auto, semi-safe, pwede mo rin siyang kontrolin dito. And then, sa battery, syempre, auto na lang natin since 11.1 naman tayo. And kung gagamit ka ng 7.4, medyo mahina. So, hindi natin makukuha yung kiliti natin dun sa parang responsiveness ng battery. So, naka-auto lang yan. And then, ano pa ba? So, makikita mo rin dito yung, yung temperature ng, siguro sa motor to, I think, dun sa total counts ng BB na lumabas, sa battery voltage mo, and hindi ko alam tong isa. So, ayun, I think, kumbaga, makokontrol mo mismo yung unit. Okay? So, yun, yun lang. So, isa to sa mga ma-recommend naming budget meal units ngayon na meron tayo sa store, dito sa store. So, kumbaga busog na busog ka na dun sa sa features ng unit. So again, available in color DE, ito. DE pink at saka yung color black. So, saan yung black? Ito yung black. Ayan. So, ang FPS out of the box, pare-parehas to guys, FPS out of the box is around 450. And, ayun pa, isa pa pala, hindi ko nabanggit. So, quick release system na rin siya. So, kung magpapalit kayo ng spring or kung natataasan kayo sa 450 FPS, pwede kayo magpalit ng spring dun sa likuran lang. So, ano naman siya, quick release system naman siya. Okay? So, yun, isa lang yan sa mga budget meal units na meron tayo dito sa store. Siguro by tomorrow mag-video na naman kami or mag-feature na naman kami ng panibagong mga units. And ayun, thank you sa inyo guys. Thank you sa support sa Mavs. And see you sa next vlog.